aral o series. Tayo ngayon nasa verse 17. Actually, ito na yung huling bahagi ng buong paluti na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun nga yung sword o espada. Okay? So, ito yung pang-anim at pang-huli aral natin o series natin dito sa Ephesians chapter. So, next Sunday, loobin ng Diyos, ibang tema naman ating isi-series. Stay tuned. Sana ay update bawat isa sa susunod natin. Nandiyan na kayo sa Ephesians chapter 6, verse 17. Nais natin bigyang diin ngayon yung sinabi diyan ni Pablo sa mga taga-Efeso. Verse 17, at ang tapak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yun lang. At ang tapak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. In James Version, ganito sa akin, the sword of the Spirit, which is the word of God. Okay? So, ang ating paksa ay the sword of Spirit. Ating ginawang paksa. The sword of Spirit. Okay? So, kung may labanan, o kung merong lalaban sa inyo, wala kayong anumang dalang sandata, ano sa inyo, mananalo ba kayo sa dagat? Wala kayong dalang anumang laban. Sa sa digmaan, hindi kasi sapat na ikaw na soldier o sundalo, puro ka lang depensa. Kailangan yung isang sundalo, kailangan mo ng sandata para malabanan mo yung iyong opponent. Para malabanan mo ang iyong away. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano kasi madaling matalo kaaway. I mean, matalo ng puso, matalo ng problema, madaling matangay sa mga maling katuruan o maling aral dahil hindi nila ginagamit yung pinakamahalagang sandata na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yung pinakamahalagang sandata na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya kapag dumating ang pagsubok, hindi mo ginagamit, ano mangyayari? Talo ka. Ano mangyayari? Mapanghihinaan ka ng nangyayari, knock-out ka ng paaw. Kaya dito sa Ephesians chapter 6, mga kapatid, alam natin, nabasa nga natin yung konteksto niya, na ang ating kaaway hindi tao. Hindi tao ang tunay nating kalaban. Kalaban natin ay si Satanas. At ang kanyang mga pakana. Yung kanyang mga estrategiya, mga kasinungalingan, yung kanyang panloloko. Sa madaling sabi, pati yung kanyang mga huko. Yan ang kalaban natin sa bawat araw. Kaya nga inibutos sa atin ng salita ng Diyos. Particularly, sa salita si Pablo, inibutos ni Pablo na ating isuot ang buong kasungkutan pandigma ng Diyos. At sa lahat ng bahagi ng paluti, isa lang, mga kapatid, ang ating sandata sa bawat. Yun nga yung ating text na gustong bigyan ng tingin. Sabi ron, the sword of the Spirit, which is
the Word of God. Yan ang ating sandata. Pinakang malakas nating sandata. So ngayon, pag-aaralan natin, meron tayong makikita rito na dalawang katotohanan patungkol sa sandata na ito. Kaya una sa ating pag-aaral, power of the sword. Power of the sword. Kapangyarihan ng espada. Okay? Again, sabi ni Pablo, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ang tabak ay larawan ng salita ng Diyos. Larawan ng salita ng Diyos bilang bilang ating sandata. So, ibig sabihin, kapag maharap tayo sa tukso, ariyan ang mga kasinungalingan ng diablo ng ating kaaway, kahit sa mga pagsubok, ang salita ng Diyos ang siyang ating sandata na dapat ating gamitin. Gamitin. Yan ang ating armas. Yan ang ating sandata. Ang sandata. Bakit? Kasi una, makapangyarihan ng salita ng Diyos dahil ito ay buhay. Dahil ito ay buhay. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 12, pamilyar na talata yan sa atin. Ang salita ng Diyos, sabi roon, ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alin mang tapak ng may dalawang talim. Two-edged sword, sabi doon sa Hebrews chapter 4, verse 12. So, hindi patay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So, kaya nitong baguhin ang puso, isip, at buhay ng tao. Kanyang makapangyarihan ang salita ng Diyos. So, pangalawa, makapangyarihan ang salita ng Diyos dahil hindi ito nabibigo. Hindi nawawalan ng kapuluhan. Hindi nawawalan ng saysay. Sabi ng Isaiah, sa aklat ng Isaiah, chapter 55, verse 11, may binanggit doon, sabi ron, hindi ito babalik sa akin na walang bunga. So, hindi nawawalan o hindi nananatiling walang epekto ang salita ng Diyos. Ito ay nagtatama o nagpo-correct, nagtutuwid. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas, nagbababala, nagbibigay ng warning, at higit sa lahat, ang salita ng Diyos nagliligtas ayon sa layunin ng Diyos. Pinapit ng Diyos ang salita niya para tayo ay maligtas. Hindi may mga o lalaliman o salita ron ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang salita. Mula siya ang salita, yung salitang yun ay nagtatawag tao. Si Jesus ang tayo ganyang iniligtas sa kasalanan, sa kamatayan. Pangatlo, makapangyarihan ang salita ng Diyos sapagkat ito rin ang ginamit ng Panginoong Jesus laban sa kanyang kaaway. Laban sa kanyang akas na Satan. Mga ilang beses nating nakita ang ating Panginoong Jesus, particular sa Matthew chapter 4, paano niya sinagot ang kaaway, paano niya nilabanan ang kanyang kaaway na si Satanas. Kita natin 3 beses siyang tinukso ng diablo, tinukso ng ating kaaway na si Satan. Matthew chapter 4, mababasa natin doon
ginagamit ni Jesus, ang ginamit ni Jesus sa pakikipaglaban sa mga pakana ng Diablo ay ano? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. At kung titingnan mo yung sinabi niya sa Matthew chapter 4 verse 4, alam natin yun eh. Pero sa sinabi doon, it is written, sa Tagalog, nasusulat, a man shall not live by bread alone, every that it out from the mouth of God. Hindi lamang sa pinapoy na buhay isang tao, makaling sa salita, man ng Diyos. Meron din sa verse 7, meron din sa verse 10, no, sa tuwing tinutokso siya ng Diablo, 3 beses yan, sinabi niya, it is written. Namit niya ang salita ng Diyos. Kung ang Panginoon na, ating Panginoong Jesus, ay tumugon kay Satan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo rin, mga kapatid, tayo rin ay inuutusan, pinatawagan na gamitin natin ang salita ng Diyos. Lagi natin isa-isip kung ano ang nasusulat. Lagi natin isa-isip kung ano, ibig sabihin, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. At yun ang ating sundin. Yun ang ating gamitin sa bawat isa. So isipin ninyo, ang isang sundalo na mayroong dalang tabak. Pagmamari lang. Ang tabak hindi yung haba. Tabak maano lang yan eh. Iklik. Tabak. Isipin ninyo isang sundalo na mayroong dalang tabak. Nilalagay lang sa sundalo yung kanyang tabak sa tagiliran, di ba? Sa gilid. Pero, sa pakikipaglaban niya, nakakalungkot dahil hindi niya ito ginamit. Okay. Ano mangyayari? Hindi niya gagamitin, dinala niya lang, pero hindi niya ginamit, matatalo siya. Hindi siya magtatagumpay, hindi niya malalabanan, hindi niya mapapatumba yung kanyang kaaway, kanyang kalaban. Hindi dahil walang palim yung tabak na dala niya. Hindi dahil hindi niya ginamit. So, pagka inanalyze natin kung gagamitin natin yan sa ating pansarili, sa ating sarili, o sabihin na natin, di ba't ganyan pinapalit sa ating buhay bilang isang Kristiyan? Ganyan. Din actually, ang maraming Kristiyano, lalo sa panahon ngayon, meron kayong Biblia sa bahay. Diba? Hello. Meron pa nga kayong Bible sa inyong mga cellphone. Meron kayong Bible app. Ngunit, kapag dumating ang tukso, dumating ang takot, dumating ang pagdududa, ang ating Kristiyano, hindi nila alam kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nasa kanila ang espada, pero hindi nila ito, nagamit. Nakatampaw lang. No, palamuti lang. No? Para lang masabi may application sa iyong cellphone. Pero wala naman. Hindi mo naman ginagamit. Kapatid. Sagutin sana natin ito. Tanong. Ano ang una inyong pinangahawakan kapag dumarating ang tukso? Kapag dumarating ang pagsubok, ano ang inyong pinangahawakan? Ang sarili ba ninyong karunungan? Ang payo ng ibang tao? O ang salita mismo ng Diyos? Kaya inuutusan tayo ngayon.
Hindi dahil sinasabi ni Pastor, kundi sinasabi mismo na salita ng Diyos. Tinatawag, inuutusan tayo ng Diyos. Dapat nating panghawakan, manghawak tayo sa kanyang salita. Panghawakan natin ang kanyang salita, paniwalaan natin ito, at sundin natin ito. Higit tapat nga lang tayo sa ating mga salita. Aaminin natin maraming beses, maraming pagkakataon na hindi natin ito nagagawa. Diba? Tapat tayo. Yun naman talaga eh. Meron tayong Bible sa ating cellphone, meron tayong Biblia sa ating tahanan, pero hindi natin pinupuklat, hindi natin ito ginagamit. Kaya minsan, pagka dumating ang mga pagsubok, tukso, yung mga pakanan ng Diablo, di man tayo makapanindigan sa kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Madalas tayong nagpapadala sa tukso, madalas tayong nahuhulog sa maraming kasalanan. Nahuhulog tayo sa mga bagay na ito, kahit sa takot, sa pagkukuda sa salita ng Diyos. Kaya hindi ang isang halimbawa dito sa ating pag-aaral. Hindi lang isang halimbawa ang nais nating pakita o hindi lang isang halimbawa ang ating pinakakailangan. Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ang isang tagapagligtas. Nakita natin, yes, siya yung pinaka-great example. Meron kang pattern, meron kang susundan. Yan si Jesus. Model siya. Pero, hindi lang siya ganon. Siya rin ang tagapagligtas natin. Kailangan natin si Jesus. Yun ang mabuting balita. Yun ang good news. Kasi, si Jesus, hindi siya nabigo kay David. Kita nga natin, doon sa krus ng Kalbaryo, bago siya lagutan ng kailangan. Hanggang dulo, isipin mo yun. Hanggang dulo ng kanyang buhay. Hanggang sa huling hininga niya. Lumabas sa kanyang labi. Punong-puno siya ng salita ng Diyos. Yung sinabi niya na bago siya lagutan ng hininga, sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. O Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. At diba? Yung sinabi niya na yun, ay galing mismo sa salita ng Diyos. At yun, mga salitang yun ay nandoon sa Psalm chapter 31, verse 5. Ginamit niya ang salita ng Diyos. At sabi natin na si Jesus, Diyos, katawang tao, ang anak ng Diyos, na naging tapat, na napiling tapat, na ginamit ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan, actually, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinalo niya ang kanyang kalaban. Tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya ang kamatayan, tinalo niya ang kapangyarihan ng ating kaaway na si Satanas. Kaya ang lahat ng sasampalataya sa ating Panginoong Jesus ay magkakaroon ng katiyakan, magkakaroon ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at pagkakalooban ng bagong buhay. At sa araw-araw, sana tayo na mga nabiyayaan ng walang hanggang buhay, tayo na mga nakatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, tayo na binigyan ng bagong buhay, sana bawat laban tayo magtagumpay. Hindi pagkatagumpay. Kasi si Kristo ay nagtagumpay, magtatagumpay.
tayo sa bawat tama. Dahil kay Kristo, hindi lamang tayo pinatawag, pinagkaloob din sa atin ng banal na Espiritu upang tayo'y mabiyayaan, mabigyan ng lakas na mapanghawakan natin ang salita ng Diyos. Hindi na basta mapanghawakan, kundi magamit natin ang salita ng Diyos sa bawat pakikipaglaban natin sa kasalanan at sa tukso. Maraming tukso. Ay. Bawat araw yan. Araw-araw may tukso. No? Tapos kakantahin mo yung kanta ni Eva Eugenio. O tukso, layuan. So, bala na yung tukso. Hindi. Lalapit at lalapit sa iyo tukso. Araw-araw nakaabang ang tukso. So, ano gagawin ng Kristiyano? Kantahin naman yung isa. Si Ray, ano ba yun? Ray pala na pamunta. Labanan ng tukso. Yun, nilalabanan. At anong palaban natin sa tukso? Salita. Hindi nga lang pinanggit sa kanya. So tayo bilang Kristiyano, gamitin natin sa laban, sa labanan, sa mga tukso ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kasi, ang pagpapagyan, ang salita ng Diyos. So that's the power of the sword. Okay, so number 2 sa ating pag-aaral. Purpose of the sword. Purpose. Ito ang layunin ng espada. Again, sabi ni Pablo, and the sword of the Spirit, which is the word of God. So, ang tabak, o ang espada, ay meron siyang purpose. Meron siyang gamit. Meron siyang layunin. No? Hindi ito dinadala ng isang sundalo para lang mapansin siya. No? Para lang masabi, uy, ang espada mo. Uy, parang alam mo lang sa'yo. Hindi to pagandahan o contest na pagandahan ng Bible. Or parang gagamitin lang natin bilang palamuti. Hawak natin ang espada. Hawak natin ang salita ng Diyos. Gagamitin natin ito sa oras ng pakikipaglaban. Pakikipaglaban. Ganun din, parang ano rin, hingin sa atin ang salita ng Diyos. Hindi para manapili lang siya sa isip natin. Maganda yun eh. Alam natin ang salita ng Diyos. Pero huwag sanang mag-stay na sa isipan natin. Tapos hindi naman natin ina-apply. Ako, kasi may mga Kristiyano na nasa isip niya lang ang salita ng Diyos. Pero, yun naman yun. Mabigat yun. Diba? Kaya maraming Kristiyano na buhay nila ngayon, eh, kasi ang salita ng Diyos sa kanila, nanatili lang sa isip. Hindi nila isinab. Sabi ng salita ng Diyos, magkita exam. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kang magpamatok sa hindi mo. Bilang. Mananampalataya. Alam mo yun, nasa isip mo. Pero, hindi mo isinabuhay. Yun ang nakakalungkot. Kaya, ang salita ng Diyos, wala siyang basta pakinggan. Wala siyang basta i-retain sa isip. Apply mo. Gamitin mo siya. Sa totoo lang, ang salita ng Diyos, ibinigay ito sa atin. Listen, ibinigay sa atin ang salita ng Diyos para gabayan. Guide. Ano sabi ng Psalm 119 verse 105? Kinakanta nga natin yan eh. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet
and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So gabay siya. Kasi, ang totoo niyan, araw-araw, sa ating buhay, marami tayong desisyon ang kailangan nating gawin sa ating buhay. At ang totoo rin, hindi madali ang lahat. Minsan, nagtatanong tayo, saan ako, anong gagawin ko? Paano ko to susolusyonan? Saan ako pupunta? Alam mo, nandiyan ang salita ng Diyos. Hawak mo. Nasa loob ng bahay nyo. Nasa cellphone. Malapit na nga sa iyo. Nasa pulso mo na nga lagi. Araw-araw. Hindi mo nga nakakalimutan. Ang sinasabi sa iyo ngayon, anong gawin mo? Pangalawa, sa gitna ng Diyos, ibinigay ito para tayo ay ihanda. Handa tayo ng Diyos. Diba yan? Diyos ng scripture. Na salita ng Diyos. Ihanda tayo. Saan tayo ihanda? Laban. Hindi po pwedeng kasama ka sa gera, sa labanan, na hindi ka trained. Hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Hindi mo inaaral ang salita ng Diyos. Kaya nga nag-aaral ng salita ng Diyos, kaya nga tayo nagpa-Bible study, kaya tayo nag-aaral ng mga doctrine, kayo ng mga bata, kaya kayo tinuturuan ni Pastor ng salita ng Diyos. Kanina, inaral natin yung buhay ni Cain at Abel, di ba? Tapos meron tayong mga natutunan. Anong gagawin natin? Inihahanda tayo sa bawat laban. Gagawin natin. Yan ang purpose. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos o hiningahan ng Diyos upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So itinutuwid tayo ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, inihahanda tayo ng salita ng Diyos sa bawat pagsubok na ating kaharapin. Sa bawat panahon. At mga bata, napakainam sa inyong edad. Lalaki kayo na mayroon kayong mayroon kayong alam sa salita ng Diyos. Kasi di matatayo sa inyo ang salita ng Diyos. Diba? Kayo na laking Sunday school, alam ninyo salita ng Diyos. At nais natin ito gamitin. So, pangatlo, ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin upang ibahagi natin si Jesus sa iba. Ito yun. Ibigay sa atin ang salita ng Diyos para atin din naman maibahagi sa iba. So, ang tabak, ibinigay yan sa atin para ating bahagi sa iba. That is the Lord. Tandaan natin, walang maliligtas kung walang makakarinig sa salita ng Diyos. Kaya ang tapak na ibinigay sa atin ay hindi lamang para sa ating pang-araw-araw na pakikipaglaban bilang mga Kristiyano. Kundi ang salita ng Diyos sa atin ay ibinigay para maibalita ang naman natin sa iba. Okay? Ang salita ng Diyos may gamit. May purpose. May life. Isipin ninyo ito. Kapag pupunta kayo sa isang lugar, ay hindi ninyo kabisado. Pupunta kayo sa isang lugar,
Hindi nyo alam saan ang inyong daan. Pare, sasakay kayo ng meron kayong kotse. Tapos yung pupuntahan mo, hindi mo kabisado, hindi mo alam kung anong direksyon, saan ka liliko, saan ka kakanan, saan ka kakaliwa. Pero ikaw, sa panahon natin ngayon, kasi hindi na tayo yung old school eh. Nauugutin mo, meron kang isang typewriting na papel at din mo, meron doon mapa. Pero ikaw, dahil ngayon, nasa panahon na tayo ng very high-tech, di ba kukunin mo? Cellphone. Anong bubuksan mo? Google Maps. Di ba? Google Maps. Or, isa pang application, yung Waze. So, yun ang gagamitin mo para hindi ka maligaw. Bubuksan mo yung application na yun. At ano gagawin mo? Sundin mo, syempre, kung ano ibibigay na direksyon. Yung maps. Minsan, saway tayo minsan. Hindi natin sinusunod. No? Kaya, imbes na makarating ka doon sa tamang ETA mo, o yung expected time arrival, tumatagal. No? Kasi hindi mo pag sinunod on time ka, makakarating doon. Kapag sinunod mo na maayos yung direksyon, makakarating ka sa tamang destinasyon. Kapag ganun din ang salita ng Diyos. Para siyang Google Map. Ipinigay yan sa atin para ating pakinggan, para ating sundin, para ating paniwalaan. Ang isa ba yun? Hindi tayo maligaw. Hindi tayo mapakapa. Tayo tapos sa akin. Yan ang dami ng salita. Kita pa tayo sa ating mga sarili. Ilang oras ang ginugugol natin sa social media. At ilang minuto naman ang nagugugol natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Iyahampin mo mas ang tutusin, amin tayo sa ating sarili. Mas matagal. Ang nauubos ng oras sa atin, kaka-browse, kakatingin sa ating social media. Tingnan natin ang balita tungkol kay BBM. Tingnan tayo ng balita tungkol sa pagkansela ng dagdag na sahod. So, diba, na 85 pesos na nga lang. Kinansel pa, suspended. Yung patungkol sa rocket launch, kung ano-anong bagay. Kapag inumpisahan mo na, talagang dire-diretso na, no? Talagang, kaya tanong ko sa inyo, tanong natin sa ating sarili, ilang oras ang naigugugol ko sa mga bagay na ito kaysa salita ng Diyos? Ilang minuto ang nagugugol mo sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos? Alam mo, hindi natin kailangan hulaan kung ano ang siyang makalaga sa atin. Tignan na lamang natin kung saan napupunta ang ating oras. Lahat ng panahon natin, saan? At kung magiging tapat tayo, marami sa atin ang kailangang umamin na mas madalas nating pakinggan ang sanlibutan kaysa sa Diyos. Mas madalas nating sundin ang sarili nating kagustuhan kaysa sa salita ng Diyos.
So, anong pinapakita nito? Anong ibig sabihin nito sa atin? Alam mo kung ano? Ang problema ay hindi lang kulang tayo sa oras. Alam mo kung anong problema? Ang problema ay yung ating puso. Yan ang pinakamalaking problema. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, wala akong oras, pastor. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, maya ka naman. Marami kang oras. Kaya lang, mas pinahahalagahan mo, mas pinahahalagahan natin ang maraming bagay kaysa sa salita ng Diyos. Iyon ang totoo. Pero, magandang balita. Kasi, dahil diyan mismo, makinig, dahil diyan mismo, kaya dumating si Jesus. Hindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kayo na tayo na makasalanan. Tatampisaw sa kasalanan. Hindi lang yun ha. Marami pa. Pero, nakita ng Diyos sa atin. Parin ng Diyos sa atin yung kanyang pagmamahal. Dumating ang ating Panginoong Jesus para iligtas tayo ng mga makasalanan na paulit-ulit na nabibigo na hindi nasusunod ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na araw-araw nasusuway mo ang kalooban ng kautusan ng Diyos. Pero mo yun? Nabuhay siya ng may ganap na pagsunod sa kanyang Ama. Namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ang panawagan sa atin ng Ebanghelyo, magsisi ka ng iyong kasalanan at manampalataya ka kay Kristo lamang. Hindi lamang, kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Tapos ginagawa niya sa atin, unti-unti niya tayong binabago upang mahalin ang kanyang salita at gamitin ito bilang ating sandata sa ating pang-araw-araw na pakikipaglaban sa buhay ng buhay nito, sa mga hamon ng buhay nito. Simple lang, yung aking pagtatapos. Ang tanong ngayon ay hindi ikikliya ka ba? Hindi yun ang tanong. Hindi yun ang itinatanong sa atin. Ang tanong, paano mo ba? Yan ang tanong sa atin. Kasi, kapag tinanong mo, Biblia ka ba? Kapag yan, oo. Pero marami sa atin. Kaya ang mas nakaka-challenge na tanong, gamit pa ang sandata na natayo. Aray mo. Aray na. Diba? Aray mo. Aray natin lahat. Kasi, napakarami talagang abalay. Ang daming pinagkakaabalakan ng tao. Totoo. Pero sana naman, huwag nating kakalimutan ang sandatang ibigay sa atin ng Diyos. Ang kanyang salita. Gusto mo ng direksyon, narito sa kanyang salita. Gusto mong magkabayan ka, narito ang salita. Gusto mong pagpalain ka, basahin, gamitin mo ang salita ng Diyos. Eh, sino ba naman ang ayaw? Hindi ba? Lahat tayo, gusto natin yan. May magandang sinabi si Warren Wiersbe, dito ang magtatapos. Sa may quote, and I quote, sabi niya, the blessing does not come from reading the word.
Sabi niya ha, ang pagpapala, hindi daw naggagaling sa pagbabasa ng salita. Okay? So, nabasa natin. Huwag mo lang basahin. Ito sabi niya. Sumunod. It comes from obeying. Uwin ko ha. The blessing does not come from reading the word. It comes from obeying the word. At dun sa pagsunod natin. Sa paggamit natin. Kanyang salita. Andun. Tayo mo na lang. Kapangyarihan naming Diyos. Kita namin sa aming pag-aaral kung gaano makapangyarihan ang iyong salita at kung paano namin gagamitin sa pang-araw-araw naming buhay sa bawat hamon ng aming buhay ang iyong mga salita. Nawa, sa nag-iisang sandata na ito, palagi nawa namin paalalahanin, dadalhin, gagamitin sa maraming pakana ng ating kaaway. Patulungan mo kami magtagumpay sa bawat laban. Kita namin sa mga nagdaang pag-aaral ay ang bahagi ng palubi nagbibigay depensa sa amin. Ngunit kung pandepensa lamang aming gagawin ay di pa rin kami mananalo. Naririyan din ang iyong salita. Ibinigay mo sa amin ang tapak, ang espada, ang iyong salita upang aming gamitin. Ang tuluyan naming magapi, matalo ang aming kaaway. Sa mundong ito na punong-puno ng takot, pagdududa, ng paghihirap, pagsubok, sa lahat ng ito, Diyos, huwag nawa namin kakalimutan, huwag nawa namin itatampak lang sa isang tabi ang mga pangako, ang mga salita mo sa aming mga puso. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.